Okay, so let's continue our discussion. So we have here a sample of radio script. Meron tayo ditong halimbawa ng radio script sa Filipino. So ang bahaging ito ay tinatawag nating series indicator, okay? Or the header. Nakalagay dito ang pangalan ng inyong radio, okay? Your station. Then, the 5 minutes radio broadcast. Dili na siya pwede. Hindi yan pwedeng mawala ha, yung 5 minutes radio broadcast. Then, DSPC 91.8, your station. Then, the date, kung kailan nyo i-ere yung inyong broadcasting. Then, page 1 of page 5. Tandaan na dapat page 1 hanggang page 5 lang dapat ang script. Or kung masyadong marami, pwede nyo gawing page 1 of 6. Hanggang dyan lang. Okay? Hindi pwedeng sumobra ng 5 or 6 pages ang inyong script. Yan yung tatandaan nyo always. Bawal sumobra ang radio script ninyo. Kailangan 5 hanggang 6 lang yung pages ng script ninyo. Then, we have here a sample. Yung una is, ginamit namin yung pamamaraan na magsasalita yung muna yung anchor para makasabay kami sa pagtaas ng green flag. Kasi green flag signifies na magsisimula na yung simulation. So pagtaas ng pagtaas ng green flag, so magsasabi na o magsasalita na yung anchor 1 natin. Eksklusibo o bagong-bago sa inyong mga radyo. Parang ganoon. Okay, sample lang naman to. Anchor 1, pagtaas ng green flag, sabay ang pagsalita o pagsabi ng eksklusibo, bagong-bago sa inyong mga radyo. Then, pag sinabi nating theme fade up, okay, pag sinabing theme fade up o news theme fade up, tataas yung music, okay? 1, 2, steady, 3, 4, 5, okay? Ganun lang. Or pwedeng 1, 2, baba, okay? Ganun yung music. Kasi fade up, tingnan natin ha, ito yung fade up, establish, then fade to bed. Ganun lang. Okay, then pagkatapos niyan is yung inyong spiel, this one. Salamin ng katotohanan, lingkod ng sambayanan. Ito ang DSDP 91.8, Radio 1. Okay, then fade up na naman, then establish, then fade to bed. Okay, then another spiel. Okay, introduction nyo muna to ha. This is your opening billboard. Magandang hapon Pilipinas, maayong hapon syudad ng Bislig. Ako po si ang pangalan ng inyong anchor at ako naman si pangalan ng pangalawang anchor. Okay? Then, anchor ninyo then, kayo po ay nakikinig sa DSDP 91.8 Radio 1. Okay? Then, news fade up, pataas na naman, then establish, then baba. Then, sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pag sinabi nating segue ito yung segue. Pag sinabi naman nating segue, ibig sabihin, gagamit kayo ng ibang music. Pwedeng dang 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 dan 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 ganon. Then, dato sa mga kababaihan na may kaalaman sa pag-iwas sa HIV, inihayag ng Philippine Statistic Authority. Okay, pag sinabi nating orchestra, yan yung tinatawag nating stinger or yung sound effects natin. Stinger or yung sound effects, okay? Ang ginamit namin dito na music or the stinger ay orchestra, okay? Or orchestral. Okay, makikita nyo yan kahit pwede sa YouTube, okay? Pwedeng sa YouTube, pwedeng sa Bilibili o sa anumang music site. Makakahanap kayo doon ng sound na orchestral. Okay, ito yung sound na sa pagpindot sa piano. Chung! Parang ganon, okay? Then, another script. Okay, another headline. Okay, have another headline. The second headline is, another headline is, hearing sa panukalang batas ng Maharlika Investment Fund, tinuldukan ng Senado. Kaya kung mapapansin ninyo, descriptive yung pagkakasalaysay ng headline. Okay? Pangatlo, panukalang pag-amyenda sa 1987 Constitution, inaprubahan ng representatives. Okay, yan na yun. Then, let's proceed sa second page. Sa second page ng ating news, ito yung makikita natin. Andyan pa rin ha. Andyan pa rin yung Radio 1, yung 5 minutes radio broadcast, DSDP 91.8, then June 6, 2023. Ang naiba lamang is yung page natin. Page number 2 na kasi tayo out of 5. Then, the headline. Okay, the headline. Then, news up, establish, then fade to bed. Okay,
At para sa unang balita, sinapubliko ng PSA sa kanilang website ang mga datos ng mga kababaihan na may kaalaman sa pag-iwas sa HIV. Batay sa datos, mahigit 66% ng mga okay. Dito na yung sinasabi ko kanina, yung may mga technical word. Pwede namang di natin sabihin yung Filipino term ng 66%. Pwedeng mahigit 66% ng mga kababaihan ay may kaalaman ng paggamit ng kondom. Okay, wrong to. Dapat makadikit ito ha. Paggamit ng kondom at ito din. Paggamit ng kondom at pakikipagrelasyon sa walang sakit ay nakatutulong upang makaiwas sa HIV. Samantala, nararapat din umanong matutuhan ng mga kalalakihan ang safe sex upang maiwasan ng HIV. Okay? Parang ganun lang. Dali lang, no? Then, another stinger. Chung-chung. Chung-chung or chung. O ganun lang. Okay? Anong stinger gusto ninyo? Then, sa second news naman, wag nang sabihin yung headline. Okay? Proceed na kaagad sa samantala. Okay? Pwede yung ganun ha. Ang winakasan yan yung bigyan natin ng diin. Mantala, winakasan ni Senate Chairperson Committee Mark Villar ang pagdinig sa panukalang batas na lumikha ng Maharlika Investment Fund. Isinangguni rin ni Villar ang panukalang batas sa Technical Work Group upang pagtugmain at ilabas ang detalye na ihaharap sa tatlong pagdinig. Giit din ni Senator Nancy Binay na lilinawin niya ang panukala batay sa komposisyon ng Board of Directors na namamahala sa MIF. Then, stinger, ching-ching, or ching. Anchor 1, manatiling nakaantabay at magbabalik ang Radyo 1. Okay, fade up. 1, 2, 3, 4, 5. Or 1, 2, 3, 4. Ganun lang. Okay? Then, pagkatapos niyan is yung tinatawag nating nag-meet yung fade to bed at yung sound effects. Okay, dapat na ganun ha. Dapat ganun. Ito yung fade to bed at ito naman yung sound effects. Dapat mag-meet sila sa gitna. Okay? Para maganda yung paglabas ng news ninyo at pagpasok ng inyong infomercial. Kasi sa pangatlong page, yan yung tinatawag nating infomercial. Information, nagbibigay ng information at the same time commercial. Okay, this one, bakit uto-uto? Bakit uto-uto yung title natin? Kasi, batay sa mga discussion, hindi pwedeng yung ilalagay mo dito is yung title lang kaagad nito. Okay, kailangan mag-isip ka ng title na maaaring tutumbok dito sa nilalaman o tutumbok sa nilalaman ng iyong infomercial. Okay, uto-uto. Okay, tingnan natin kung bakit uto-uto yung naging title ng infomercial na to. Kailangan na one page lamang yung infomercial natin. Kasi one page is always equivalent to 1 minute. Okay, 1 minute infomercial lang. Okay, example. Okay, election, sound effects. Okay. Uy Mario, nakapili ka na ba ng... paano makiwala ito ha? Uy Mario, nakapili ka na ba ng iboboto mo para sa gobernador ng ating bayan? Siyempre naman Pedro, doon tayo kay Sir Plongplong. Naku, malaki yung magbigay ng datong. Naku pare, pagdating sa pagpili kung sino ang mamumuno sa bayan, doon tayo sa subok na at mapagkakatiwalaan, hindi lang yung mayaman lang. Okay, then pasok yung music natin. Huwag kang magpadala sa pera nila, kaya't iboto ang karapat-dapat, piliin nyo ang mga tapat na sa boto mo. Paalala, maging responsable sa pagboto, piliin ang tapat at tamang kandidato dahil kinabukasan ng lahat nakasalalay sa kamay mo. Ang paalalang ito hatid sa inyo ng himpilang ito. Okay, pagkatapos ng himpilang ito, nasa kagad yung music. Okay, fade up, then establish, then fade to bed. Okay, we are on the, okay, dito na tayo sa pang-apat na page. Okay, balik sa Radio 1, then time. Okay, then 4 of 5. Okay, 4 of 5. Then, news, fade up to bed, then okay, dito naman, kung napansin niyo kanina sa nauna, iba yung headline na nilagay dito. Okay, kasi hindi dapat maulit yung headline na ginamit mo sa OBB at dito naman sa pagbibigkas o pagbabalita na. Dapat magkaiba ha? Magkaiba yung headline. Pero parehong news, parehong balita. Pero magkaiba lamang yung pagkakasulat ng headline. Ayan. Kung kanina, tingnan natin ha, Maharlika, ano to? Amienda 1987 Constitution. Tingnan natin sa unang page kung ano yung nakalagay. Okay? Unang page ang nakalagay. Paano ka lang mag-aamienda? Ito. Paano ka lang mag-aamienda? Okay? Paano ka lang mag-aamienda sa 1987 Constitution inaprubahan ng representatives? Pero pagdating dito, okay? Pagdating dito, iba na. Amienda sa 1987 Constitution nakakuha ng 17 boto mula sa representative. Para sa mukha ng balita, narito si Marco Pinduco. Okay, pang ganon. Okay? Pagkatapos ng para sa mukha ng balita, narito si Marco Pinduco, then sound effects ulit. Okay? Then, magkarugtong. Nilagdaan ang panukalang mag-aamyenda sa Saligang Batas 1987 Constitution na magbibigay ng 10,000 pisong sahod kada araw para sa mga napipiling delegado. Nakakuha ito ng 17 boto dahilan upang maaprubahan ang panukala. Sa ilalim ng panukala, ang konstitusyon ay binubuo ng 304 na kinatawan na itatalaga ng Pangulo at ihahalal ng publiko. Ito po si Marco Pinduco, nagbabalita. Fade up kasi last news na to. Pag last news na fade up na ha. Fade up, establish, then fade to bed. Okay. Maraming salamat, Marco. Kung makikita ninyo, iba na naman yung headline natin. Ito. Okay? Naniniwala rin. Fade up, establish, fade to bed. Okay, ganun lang, kadali.
Okay, then, Anchor 1. At yun po ang mga nakala para sa araw na ito. Mga karadyo, kasama ang buong pwersa ng DSDP, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ito po muli ang inyong lingkod, Baba na nagsasabing, jingle bells, jingle all the way. Mga kababayan, 114 na araw na lamang Pasko na. Katunayan yan, ramdam na naman ang simoy ng hanging amihan. Fade up, establish, fade to bed. Magandang araw, Miss League City. Chung! End. Yan yung script natin, okay? Okay na? Ayan, okay. Pasadahan natin ha. Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Then last page. Okay? Thank you. I hope you learned something from this video. Thank you so much, and don't forget to like, subscribe, and share. Char. Bye. Thank you.